Ang bagay na ito sa solar system ay nawawala sa paningin ng mga siyentipiko at muling lumilitaw pagkalipas ng isang linggo, laging bumabalik sa parehong lugar. Isang buwan na ang isang bahagi ay maliwanag na parang yelo at ang kabila ay madilim na parang uling. Hanggang ngayon, walang makapaliwanag ng sigurado kung bakit ganito ang itsura nito. Ngayon, unang nilapitan ng sondang Cassini, ang Saturno. Ipinapakita niya sa atin, hindi lang planeta na may singsing, kundi isang mundo ng kababalaghan kung saan tila nag-iiba ang karaniwang pisika. Isa sa pinakamisteryosong bagay sa sistemang ito ay ang buwan na tinuturing ng siyentipiko bilang pinakakontrastadong katawan sa sistemang solar. Saturno. Mas marami tayong nalaman tungkol sa planetang ito at sa mga bagay na nakapaligid dito dahil sa spacecraft na Cassini. Nalaman natin ang tungkol sa katangian ng atmosfera at singsing ng Saturno. Mahalaga rin ang mga datos tungkol sa mga buwan ng higanteng planetang gas. Lalo namang kawili-wili para sa amin ang EPED. Bago nagsimula ang misyon ng Cassini, kakaunti lang ang datos na meron tayo tungkol sa buwan na ito. Kapansin-pansin ito dahil sa bulubunduking hanay sa Ecuador at dalawang kulay na anyo. Based sa bagong pag-aaral ng EPED, nalaman natin na ang buwan ay kasing kahulugan ng salitang kontraste. Hindi lang ito tungkol sa dalawang magkaibang kulay ng ibabaw. Anong mga lihim ba ang itinatago ng EPED? At bakit nga ba ito tinatawag na kakaibang satellite ng sistemang solar? Hamon. Noong 1671 ang Italianong astronomo na si Giovanni Cassini ay nagmasid sa Saturn gamit ang kanyang teleskopyo. Noon, may nakita ang siyentipiko na maliit na bagay sa tabi ng planeta. Umiikot ito sa paligid ng Saturn. Doon unang napansin ng EPED ang buwan ng higanteng planetang gas na Saturn. Maya-maya, natuklasan pa ni Giovanni Cassini ang ibang buwan ng Saturn. Gayunpaman, ang EPED pa rin ang pinakakilalang tuklas niya. Nang mapansin ng EPED, ito ay nasa kanlurang bahagi ng planeta. Pagkalipas ng 39 na araw, nagpatuloy si Giovanni Cassini sa pagmamasid sa EPED. Inakala niya na sa panahong iyon, dilipat na ang satellite sa silangang bahagi. Sa ikinagulat ni Cassini, hindi ito nangyari. Wala ang EPED sa silangan at kanlurang bahagi. Wala talaga ito kahit saan. Maisip mo ba yon? Siguradong mabibigo ka dahil bigla na lang naglaho ang bagay na kakadiskubre mo lang. Sa kabutihang palad, muling nagpakita ang Iapetus, pero makalipas ang 79 na araw. Kapansin-pansin, nasa eksaktong lugar siya kung saan siya unang nakita ni Giovanni Cassini. Bakit nawala ang Iapetus ng ilang panahon ay nanatiling hindi alam hanggang sa taong 1705. Noong panahong iyon, nakita ni Cassini ang buwan sa silangan ng Saturn gamit ang mas advanced na teleskopyo. Находясь в этой части, Епет имел Na may diferensyang dalawang magnitude sa liwanag. Kaya naman hindi ito nakita ni Giovanni Cassini sa silangang bahagi nung gumamit siya ng ibang teleskopyo. Naintindihan ito ng siyentipiko kaya ipinagpatuloy niya ang pag-aaral. Dati, tama niyang napagpasyahan na malamang basta tidally locked lang sa higanteng planetang may gas ang Iapetus. Ang isang bahagi ng bagay ay mas madilim kaysa sa kabila. Kalaunan, napatunayan ito. Dahil dito, habang nasa daigdig tayo, parang palaging nagbabago ang liwanag ng Iapetus. Ang Iapetus ang pangatlo sa pinakamalalaking buwan ng Saturn. Mas malaki lang dito ang Titan at Rhea. Ang diameter ng Iapetus ay humigit kumulang 1,471 kilometro. Ang densidad nito ay 1.082 gramo bawat kubikong sentimetro. Maliit lang ang halagang ito, bagay lang na mas mataas kaysa sa likidong tubig sa daigdig. Ang pangunahing sangkap ng Iapetus ay yelong tubig. Ang distansya sa pagitan ng buwan at Saturn ay 13.5 milyong kilometro. Ito ang pinakamalaking distansya sa lahat ng pangunahing buwan ng planeta. Sa kabila ng lahat, ang EPED ay naka-tidal lock sa planeta nito. Gaya ng nabanggit sa mga naunang video, kapag tidal lock ang buwan, isang bahagi lang nito ang laging nakaharap sa planeta. Bahagyang nakatagilid ang orbit ni EPED dahil sa distansya mula sa buwan, malinaw mong makikita ang mga singsing ng Saturn. Magdadagdag pa ako ng ilang salita tungkol sa pagkakakiling ng orbit.
Ang anggulo ng pagkakakiling ay 15 degrees kumpara sa iba pang bahagi ng sistema ng Saturn. Hindi pa tiyak kung bakit ganito ang nangyari. Dahil sa katangiang ito, ang Iped ay kahawig ng Triton, ang buwan ni Neptuno. Hindi pa natin gaanong alam ang Eped, di tulad ng Triton. Halos kapareho ang komposisyon ng Eped sa ibang malalaking buwan ng Saturn. Ipinapalagay na ang Eped ay nabuo mula sa mga elementong umiikot sa paligid ng gas giant na nasa maagang yugto ng pag-unlad. Maaring nabuo ang nakatagilid na orbit ng Eped dahil sa mga karaniwang proseso nung maagang yugto ng planetaryong sistema. Maaring lumipat ang buwan dahil sa mga gravitasyonal na interaksyon nito sa gas giant na si Saturno. Posibleng ito rin ang sanhi ng paglipat ng orbit ng Eped. Kahit ganito, halos perpektong bilog pa rin ang orbit at walang malaking pagbaluktot ng hugis. Ito ay tinatawag na mababang eksentrisidad. Ang antas ng tidal heating na nararanasan ng satellite ay sapat na mababa. Dahil dito, maraming mga bunganga sa Iapetus dahil hindi napapantay ang ibabaw nito sa paglipas ng panahon. Malamang walang geological na aktibidad sa mga panloob na bahagi ng ibabaw ng satellite. Dahil kay Cassini, may mga larawang nagpapakita ng ilang higanteng bunganga. Ang diameter ng ilan sa mga ito ay higit sa 350,000 metro. Ang pinakamalaki rito ay ang bumaangang Torjes na nasa madilim na bahagi ng Iapetus. Ang Torjes ay may mga gilid na may taas na 15 metro. Dahil dito, maituturing ang bungangang ito na isa sa pinakamalaki sa sistemang solar. Sa tingin mo, ano ang pinakakapansin-pansing katangian ni Epeta? Siguradong sasabihin mo ang kanyang dalawang kulay na itsura. Pwede akong sumang-ayon sa iyo. Dahil dito, namumukotangi si Epet sa ibang buwan. Matagal na panahon na hindi mahanap ng mga siyentipiko ang sagot kung bakit napakakontrasta ng kulay ng isang bahagi kumpara sa ibang bahagi. Laging nakaharap sa Saturno ang maliwanag na bahagi ng buwan. Kapag si Epete ay nasa harap ng Saturno mula sa daigdig, ang makikita natin ay ang madilim niyang bahagi. Dahil dito, parang panapanahong bumababa ang liwanag ng buwan. Cassini Regio ang tawag sa madilim na bahagi ni Epete. Dayunpaman, kung bakit may kakaibang kulay ang ibabaw ng buwan ay nananatiling hindi pa rin alam sa ngayon. Alam na ang ibabaw ni Epete, lalo na ang madilim na bahagi ay natatakpan ng carbon na likabok ng mga 30 cm ang kapal. Malaki ang posibilidad na may mga organikong compound sa loob ni Epete. Mukhang may ganitong mga sangkap din sa ibabaw ng mga kometa. May isang teorya na ang ibabaw ni Epete ay natatakpan ng mga elemento mula sa isa pang buwan ng Saturn, si Pheba. Mas malayo siya sa kanyang planeta. Dahil sa sikat ng araw, pwedeng mag-sublimate ang ibabaw ni Pheba mula solid papuntang likido at ang mga elemento nito ay maaaring lumipad sa kalawakan. Sa ganitong paraan, maaaring napunta rin ang mga ito sa Ipet. Ito marahil ang sagot sa tanong kung bakit may dalawang kulay ang buwan. Gayunpaman, dapat regular at paulit-ulit ang mga prosesong ito dahil kakaunti ang batang bunganga sa madilim na bahagi ng Ipet. May isa pang bersyon. Ayon dito, maaring may fenomenong bulkanismo ang buwan. Dahil dito, tumataas sa ibabaw ang madidilim na materyales. Ang madilim na kulay ay maaring dulot ng pagsabog ng hydrocarbon. Lalong tumitindi ang epekto na ito kapag ang hydrocarbon ay nakikipagreaksyon sa sikat ng araw. Sa paligid ng Saturn, nabuo rin ang isang singsing ng materya na nagmula sa buwan na si Phoebe. Sa tulong ng Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, noong 2015, nalaman natin na mas malaki pala ang sukat ng singsing na ito kaysa sa inaakala noon. Ang laki ng bagay na ito ay umaabot ng halos 300 radius ng Saturn. Batay sa datos at impormasyon mula sa Cassini spacecraft, nabuo ang teorya ng pagdidilim ng bahagi ng Iapetus na ngayon ang pinakamalamang na paliwanag. Ang Iapetus ay nasa tidal lock ng Saturn, kaya napakahaba rin ng kanyang panahon ng pag-ikot. Ang isang araw sa buwan ay katumbas ng 79 na araw sa Earth. Mula rito, napagpapalagay natin na mahaba ang siklo ng temperatura sa loob ng isang araw.
Ang mga elemento sa madilim na bahagi ay maaring matagal na sumipsip ng init at magpataas ng temperatura ng ibabaw. Tulad ng alaminyo, mas mataas ang reflektibidad ng maliwanag na bahagi kaya mas kaunti ang init na nasisipsip ng panig na ito. Kapag uminit ang ibabaw sa madilim na bahagi, nagsisimula ang sublimation ng mga pabago-bagong sangkap tulad ng yelo. Ang mga elementong ito ay lilipat sa maliwanag na bahagi ng iapetus pagkatapos ng ilang sandali. Ang isa pang epekto ng proseso ng sublimation ay ang lalo pang pagdidilim ng madilim na bahagi ng buwan. At ang kontrast sa pagitan ng maliwanag at madilim na bahagi ay lalo pang tumitindi. Dahil dito, mas marami tayong natutunan sa kakaibang kulay ng buwan ni Saturn. Sinabi namin sa simula ng video na kakaiba ang iapetus sa mga buwan ng solar system. Hindi lang siya kapansin-pansin dahil sa dalawang kulay ng ibabaw nito. Sa ekwador nito, mayroong bulubundukin na tinatawag na paider ng iapetus. Ang haba nito ay humigit kumulang 1,300 kilometro. Halos kasing haba rin ito ng mismong Ecuador. Ang taas ng bundok na ito ay umaabot ng 13 kilometro lapad, 20 kilometro. Kung susuriin ang bulubundukin sa maliwanag na bahagi ng iapetus, makikita na hindi ito tuloy-tuloy na hanay ng bundok, kundi binubuo ng magkakahiwalay na bundok na salit-salitan sa patag na bahagi. Dahil sa mga Voyager, nakuha natin ang pinakaunang impormasyon tungkol sa bundok na ito. Dahil dito, minsan ding tinatawag na mga bundok ng Voyager ang paider ng iapetus. Sa ngayon, hindi pa alam ng mga siyentipiko kung ano ang sanhi ng paglitaw ng paider ng iapetus. Mayroong ilang mga teorya. Ayon sa isang bersyon, ang pagbuo ng bundok ay resulta ng heolohikal na aktibidad noong mga unang yugto ng pagbuo ng buwan. Noong panahong yon, ang iapetus ay may mas maikling panahon ng pag-ikot at mas mataas na temperatura sa ibabaw. Maaring nabuo ang bulubundukin mula sa materyal na lumabas sa ibabaw at pagkatapos ay tumigas. Ayon sa isa pang bersyon, nilamon ni Iapetus ang isa sa mga singsing ni Saturno ilang taon na ang nakalipas sa hindi malamang dahilan. Ang bulubundukin ay ipon ng materyal mula sa nasabing singsing. Hindi dito nagtatapos ang mga bersyon. Meron ding palagay na noong nakaraan may ibang bagay na bumangga sa satellite. Nangyari ang banggaan sa paraang naging satellite ng satellite ang bagay na yon. Pinaniniwala ang lumiit ang distansya ni Epeto at ng kanyang satellite sa pagdaan ng panahon. Sa isang ditiyak na lugar, biglang nagkahiwa-hiwalay ang objekto. Pagkatapos, iniwan niya ang mga elementong bumuo sa pader ni Epeto. Ang bersyong ito ang nagbibigay sagot kung bakit nabuo ang anyong bundok mismo sa Ecuador. Gayunpaman, wala pa rin tayong tsak na sagot kung paano nga ba nabuo ang pader ni Epeto. Nang matanggap namin ang larawang ito, naguluhan ang mga siyentipiko kung ano ang nakikita rito. Mga 75 taon nang nakalipas, kinunan ito gamit ang raketa na ginamit ding pambomba ng lungsod. Umakyat ito sa taas na 105 metro, kumuha ng ilang larawan at pagkatapos ay nagkabasag-basag. Pero ang pelikula ay nakaligtas at kasama nito ay dumami ang mga tanong na habang lumilipas ang mga taon, lalo pang nadaragdagan ang mga sagot. Sa video na ito, malalaman mo kung anong planeta ang kahawig ng likhang sining ni Van Gogh, saan unang nagpunta ang Arabong probe at saan nakita ng mga astronomo ang ulo ng kabayo. Hubble. Kahit hindi interesado sa kalawakan, narinig na ng marami ang teleskopyong ito. Nagpapadala ito sa daigdig ng daan-daang larawan ng mga planeta, kumpol ng bituin at kalat sa kalawakan. Pinayagan tayong malaman ang edad ng universo, napatunayan ang sobrang higanteng itim na butas, mga exoplanet at nabunyag pa ang iba pang katotohanan. Tingnan nyo lang ang mga larawan nito. Paalala lang, maaring mabigla ang mga hindi handa. Itinuturing ang larawang ito bilang isa sa pinakakilalang larawang kuha ng sikat na teleskopyong Hubble. Hindi aksidente ang pangalang mga haligi ng paglika dahil ipinapakita nito ang aktibong pagbuo ng mga bituin sa nebula ng Agila. Ang mga haligi sa gitna ng larawan ay bunga ng galaw ng kargadong partikulo at kosmikong hangin. Sa gilid ng bulubundukin, makikita ang umaagos na ionized na gas. Ano sa palagay mo ang sikreto ng mga kulay at tono nito? Bawat isa sa kanila ay nagpapahiwatig ng iba't ibang chemical na elemento. Ang mga asul na bahagi ay may mataas na nilalaman ng oxygen, ang mga berde ay hydrogen at nitrogen, at ang mga pula ay sulfur.
Ano masasabi mo sa nebula na ito? Sabi ng mga astronomo na nakadiskubre nito, parang ulo ng kabayo ang itsura nito. Kahit na opisyal na tinatawag ang nebula na ito bilang Barnard Tatlump, putatlo mas kilala ito ng marami bilang nebula ng ulo ng kabayo. Dito, parang ang mga ulap ay dumagsa at tinakpan ang buong langit. Sa totoo lang, ang nakikita mo ay maraming batang bughaw na kumpol ng mga bituin, higanteng kumikislap na ulap ng gas at madidilim na guhit ng alikabok na tumatawid sa Centaurus A. May buhay ba sa Saturn? Tumagal ng dekada ang palaisipan na ito hanggang sa ipinadala ang sondang Cassini sa planetang ito. Doon naging malinaw na ang mundong nakapaligid sa atin ay napakalaki, halos hindi mabilang ang dami ng mga planeta. At talaga bang walang buhay doon? Hindi nasagot ni Cassini ang tanong na ito, pero siya ang unang artipisyal na satellite ng Saturn at dumaan sa pagitan ng mga singsing nito. Marami siyang naikwento sa atin tungkol sa sistema ng Saturn at bukod pa doon, nakakuha siya ng napakaraming magagandang larawan. Umabot ito sa 323 na piraso na matagal ding itinuring na record. Halimbawa, sa larawang ito, makikita ninyo ang mga singsing ng Saturn na sinisinaga ng araw. Katabi nito ay isang maliit na tuldok, iyan ang ating daigdig. Heto pa ang isang larawan mula sa 140 kuha na nagpapakita sa daigdig na sumisilip sa likod ng mga singsing ng dambuhalang planeta. Habang tinitingnan mo ito, maintindihan mo kung gaano tayo kaliit sa kalawakan. Ang larawang ito, kuha noong 2013 ay parang ilustrasyon mula sa pelikulang siyensyang piksyon. Ano sa tingin mo ito? Isa lang itong hilagang polar na bagyo sa ibabaw ng Saturn. Mas marami pa sanang larawan ang naibigay ni Cassini, ngunit natapos na ang 20 taong misyon niya. Pumasok ang aparato sa makapal na atmosfera ng Saturn at nasunog. Ipinadala siya ng mga astrophysicist sa tiyak na kamatayan nang maubusan ito ng fuel. Matapos ang paggawasak ng probe, dumating sa Earth ang huling mga larawan nito. Makikita rito ang madilim na panig ng Saturn. Ang tanawin ay nililiwanagan ng araw na sumasalamin sa mga singsing ng dambuhalang planetang gas. Itim at puti ang mga larawan, pero nilagyan ito ng kulay ng NASA kaya maaari mo na itong pagnilayan. Nakuha namin ang kakaibang larawan ng buwan ng Jupiter na gumulat sa NASA at isa sa pinakamahalagang tuklas ng Voyager mission. Ito ay ang pagsabog ng bulkan sa Io na nagbigay daan sa mga siyentipiko na maunawaan na may mga aktibong bulkan din sa labas ng daigdig. Mahigit 40 taon na naglalakbay ang mga Voyager at marami na silang naipakitang kamanghamanghang larawan. Handa na ba kayo sa mga larawan mula sa Parker Solar Probe ng NASA? Kung ikukumpara sa Voyager, bata pa siyang manlalakbay na lumipad sa kalawakan noong tag-init ng 2018. Pamunahing misyon nito ang pag-aaral sa panlabas na korona ng araw, ngunit habang papunta ron, nakakuha si Parker ng larawan ng madilim na bahagi ng Venus. Ang kanan ng larawan ay puno ng bituin, habang ang kaliwa ay sinakop ng Venus. Ang madilim na batik sa gitna ng larawan ay ang Aphrodite Terra, pinakamalaking rehiyong bulubundukin sa Venus. Ang mga bakas sa larawan ay mula sa cosmic ray, alikabok sa kalawakan na sumasalamin ng araw at mga particle mula sa probe mismo. Artepakto ng larawan ang madilim na batik sa ibaba ng Venus. Ang manipis at maliwanag na bahagi sa gilid ng planeta ay maaaring night glow sa itaas na atmosfera ng Venus na gawa ng mga oxygen atoms. Iminumungkahi naming pumunta sa Jupiter. Makakatulong sa atin dito ang mga litratong galing sa aparatong Juno.
Madalas silang ihambing sa mga pintura ni Claude Monet at Van Gogh. Ang mga taong may imahinasyon ay nakakakita ng alien, dolphin at dragon dito. Isang bagay ang malinaw, hindi mo mapipigil ang humanga sa mga tanawin na nakikita natin dahil sa kamerang optikal na Junocam. Isa pa, nagkamali na naman ang mga siyentipiko. Mas komplikado at interesante pala ang planetang ito kaysa sa inakala nila. Tingnan mo mabuti ang mga detalye sa larawang ito, talagang nakakakilabot ang mga ito. Pinagsama-sama ito mula sa ilang larawan ng Timog Polo ng Jupiter. Sa totoong buhay, ang mga polo ay kalahati lang ang naiilawan dahil sa pagkakakiling ng aksis ng planeta. Dahil sa pagpoproseso ng larawan ng mga mahilig, makikita natin ang tunay na ganda ng polo. Nakakakilabot ang larawang ito, pero ayon sa mga espesyalista ng NASA, karaniwan lang ito sa Jupiter, mga umiikot na ulap sa ibabaw ng planeta. Dahil sa color correction, makikita sa larawan ang hilagang temperate belt, isang kapansin-pansing pula kahel na lugar sa bandang 40 degrees hilaga ng planeta. Ang higantang bagyo na kilala bilang puting obalo ay makikita rin sa larawan sa lugar ng serye ng maliliit na rehiyon ng ulap. Ipinapakita ng madidilim na rehiyon ang mga lugar na mas lumulubog ang mga ulap papalapit sa loob ng planeta. Batay sa infrared na tekstura, mas mainit ang madidilim na rehiyon kaysa sa itaas na paikot na bahagi. Gusto mo bang pumunta sa singsing ng Jupiter at makita ito sa loob? Nakarating na sa ganong lugar ang probe na Juno. Ang unang litrato ng singsing ng Jupiter mula sa loob ay tiyak na magpapagana ng imahinasyon mo. Nasa layong halos 5,000 kilometro siya at kinunan ang litrato gamit ang star tracker. Kahit ang background ay kapansin-pansin, napasama sa kuha ang itaas ng Orion at ang maliwanag na bituin na Betelgeuse. Ang susunod nating hintuan ay Pluto. Ilang taon nang nakalipas, nagpunta roon ang otomatikong interplanetaryong istasyon na New Horizons na may dalang mga regalo. Bukod sa mga gamit pang agham, may kapsula rin sa spacecraft na may abo ni astronomong Clyde Tombaugh ang nakadiskubre ng Pluto. At mayroon ding compact disc na may mga pangalan ng 430, 4,730, 8 katao na sumali sa kampanya ng NASA na ipadala ang iyong pangalan sa Pluto, 2 barya. Dalawang watawat ng Estados Unidos. Isang piraso ng Spaceship One, ang unang pribadong sasakyang pangkalawakan na may tao. Isang compact disc na may mga larawan ng sasakyan at ng mga gumawa nito at isang selyo ng Estados Unidos mula 1991. Ito marahil ang pinakakilalang larawan ng ating planetang duwende na tinawag na puso ng Pluto. Nakuha ito noong ika-13 ng Hulyo, 2015 mula sa layong humigit kumulang 768,000 kilometro. Manipis ang atmosfera ng Pluto pero nakuhanan pa rin ito ng larawan. At oo, tunay ngang kulay asul ito. At nang nakuha ng mga siyentipiko ang larawang ito, inisip nila na sobra silang uminom ng kape. Pero sa huli ay nagkasundo sila na may mga bulubundukin sa ibabaw ng Pluto na nababalutan ng nyebeng metano. At syempre, hindi namin pwedeng palampasin ang Mars. Hindi tulad ng ibang mga planeta, kamakailan ay nagkaroon ng mahabang pila papunta rito. Sa loob lamang ng isang buwan, noong 2021, matagumpay na nailagay ng mga siyentipiko sa orbit ng Mars ang interplanetaryong istasyon na ALIA, ang una sa kasaysayan ng UAE at gitnang silangan. Kasunod nito ay sumunod ang sondang pang-orbita ng Xi na Tianwen-1 at pagkatapos ay humabol din ang Mars rover ng NASA na Perseverance. Nagawang kunan ng Tianwen-1 ang timog at hilagang hemispero ng Mars at sa mga larawan, ang mga ito ay hugis gasuklay. Kahit nasa anino ang karamihan ng planeta sa mga larawan, maganda pa rin ang itsura nito. Nakakuha rin ang sondang Chino ng detalyadong larawan ng mga crater, bulubundukin at buhanginan. Ayon sa mga eksperto, ang diameter ng pinakamalaking crater na nakita sa larawan ay humigit kumulang 620 metro.
Nakakuha rin ang Arabong probe na Hope ng panoramic na larawan ng pulang planeta na tiyak na gugustuhin mong pagmasdan. Makikita sa larawan ang tatlong magkatabing shield volcano at ang bundok Olympus, ang pinakamataas na patay na bulkan sa Mars at sa buong solar system. Karaniwan na ito sa mga astronomong tumitingin sa Mars mula sa daigdig gamit ang teleskopyo, pero bihira ito para sa mga satellite na malapit sa Mars. Sino ang nakakaalam, baka sa hinaharap ay may bansang makagawa ng unang base sa Mars at mapasama sa kasaysayan ng paggalugad sa kalawakan. Sa ngayon, maaari lang nating hangaan ang mga larawan ng mga planeta sa kalawakan at patuloy na manirahan sa daigdig. Sa ngayon, wala pa tayong pupuntahan, pero pansamantala lang ito. Sanay tayong sukatin ang distansya gamit ang kilometro, 10,000, daan-daang libo. Sa mundo, normal lang ang ganitong mga numero, pero dito lang yan sa mundo. Tayo ay isang maliit na butil lang sa napakalaking universo, kung saan normal lang ang mas malalaking distansya. Paano pa sa universo? Kung sa solar system lang, hindi na natin ginagamit ang kilometro sa pagsukat ng distansya, kundi sa ibang unit. Ang isang astronomical unit ay katumbas ng distansya sa pagitan ng daigdig at ng araw. Kung isasalin pa rin natin ito sa kilometro, ito ay 150 milyong kilometro. Halimbawa, ang Uranus ay nasa layong 3 bilyong kilometro mula sa ating planeta. Ibig sabihin ay 20 astronomical units. Isipin mo na lang ang laki ng sukat na ito. At hindi pa ito ang hangganan. Sa sukat ng buong universo, kahit ang mga astronomical unit ay tila napakaliit na lang. Kaya dito, hindi na dapat gamitin ang taong liwanag. Ang kaong liwanag ay distansyang tinatahak ng liwanag sa isang taon, hindi kasama ang epekto ng gravitational field. Halimbawa, ang Proxima Centauri, ang bituin na may pinakamalapit na distansya mula sa solar system, ay nasa layong 4.2 taong liwanag mula sa daigdig. Talagang maliit lang ang distansya. Ano kaya ang maaari nating tawaging napakalayong distansya? At ano naman ang hitsura ng mas malalaking estruktura? Talakayin muna natin ang mga higanteng kumpol ng mga galaksya. Pinatunayan ni William at John Herschel na may ganitong mga estruktura. At mas malalaki pa ang mga ito kaysa sa iba pang hiwalay na konsentrasyon ng mga galaksi. Mahalaga dito ang hindi pantay na pagkakabahagi ng mga estruktura sa kalawakan. Sa ilang mga lugar, mataas ang konsentrasyon nila habang sa iba naman ay napakababa. Nangyari ito noong ika-18 siglo. Pagkalipas ng 2 siglo, mas nabigyan ng pagkakataon ang mga siyentipiko na maintindihan kung paano kumalat ang mga kumpol ng galaksya sa kalawakan. Sa ganitong paraan, napag-alaman natin na ang isang galaksya sa universo na hindi bahagi ng anumang kumpol ay isang pambihirang kaso. Karaniwan, ilang mga galaksya ang nagtitipon-tipon sa isang lugar dahil sa epekto ng grabidad. At ang susunod na siyang pinakamalaking antas ay ang tinatawag na mga superkumpol. Ang kakaiba sa kanila ay maaari silang binubuo hindi lang ng 10 galaksya kundi daan-daan o kahit libo-libo pa. Sa mga ganitong kumpol, may konsentrasyon din ng mga gas na may napakataas na temperatura. Sa paglipas ng panahon, nasukat ang radial na bilis mula sa mga metagalaktikong redshift na nagbukas ng mas malalim na pag-aaral ng mga superkumpol. Dahil dito, nalaman ng mga siyentipiko ang distansya ng mga galaksya at kung paano sila nakaayos. Ito ay mga mapa sa 3-dimensional na espasyo na nagpapakita ng kalawakang umaabot sa 1 bilyong taong liwanag. Bukod pa rito, ang pagtuklas ng mga supernova cluster ay lalo pang natulungan ng mga pagsabog ng sinag gamma. Ang prosesong ito ay naglalabas ng napakalaking dami ng enerhiya. Kadalasan nangyayari ang mga pagsabog ng sinag gamma sa mga bituin na mabilis umikot at matatagpuan sa mas malalayong bahagi ng kalawakan. Mas maraming pagsabog ng sinag gamma ang nangyayari sa mga galaksi na may mataas na antas ng aktibidad at kung saan mas mabilis ang pagkabulok ng materya. Masusing pinag-aralan ng mga siyentipiko ang pagkalat at bilis ng mga galaksi, kaya natuklasan nilang hindi maituturing na pinalaking bersyon ng karaniwang kumpol ng galaksya ang mga superkumpol. Sa estruktura, ang mga supercluster ay mas parang hibla at may mataas na densidad. Sa mga ganitong formasyon, naroon ang mga sistema ng galaksi.
Maaring ihambing ito sa bula na sa estruktura nito ay bahagyang kahawig ng pagkakaayos ng mga supercluster. Walang tiyak na anyo para sa mga ganitong estruktura. Sila ay talagang magkaiba. Maaring mga pader sila, gaya ng dakilang pader ng Sloan. Mas kilala ang kumpol ng Virgo. Maaring anyong kadena ang mga superkumpol gaya ng kadena ni Markarian. Tulad ng nabanggit na natin, ang universo ay may katangiang hindi pantay-pantay. Pero hindi ganito sa lahat ng bahagi. Halimbawa, may tuturing na pantay-pantay ang mga bahagi na may sukat na mga 300 megaparsec. Doon, halos walang mga kumpol ng galaksya sa gitna nila. Ang mga kumpol ay parang sinulid na may densidad na 10 beses mas mababa kaysa karaniwan sa ibang galaksya. Dito rin pwedeng mabuo ang mga galaktikong sinulid. Marahil, isa sa pinakakilalang halimbawa ng pader ay ang dakilang hilagang pader. Ang isa pang pangalan nito ay ang dakilang Phader. Ito ang pinakamalaki pagkatapos ng dakilang Phader ng Hercules Hilagang Corona at dakilang Phader ng Sloan. Ang karaniwang distansya ay umaabot ng humigit kumulang 200 milyong liwanag taon. Ang kapal ng dakilang hilagang pader ay 15 milyong liwanag taon. Ang haba ng estruktura ay umaabot ng humigit kumulang 500 milyong liwanag taon. Napakalaki ng mga sukat nito. Pero hindi pa ito ang sukdulan ng universo. Halimbawa, ang nabanggit na dakilang Phader ng Hercules, Hilagang Corona, ay may sukat na umaabot sa 10 bilyong liwanag taon. At ito, sa totoo lang, ay 10% ng diametro na nakikita nating bahagi ng kalawakan. Pag-usapan din natin ang galaktikong pader na pinakamalapit sa solar system. Matatagpuan ito malapit sa konstelasyon ng Teleskopyo, Indian, Paboreal, Centauro at pati na rin sa timog na konstelasyon ng Hydra. Ang mga galaksya na kabilang sa pader na ito ay nasa layo na hindi bababa sa 25 milyong liwanag taon mula sa ating sistemang planetaryo. Ang galaktikong pader na ito ay kinabibilangan ng mga galaktikong kumpol na kabilang din sa Milky Way. Sa daan-daang milyong light years, makikita ang universo bilang isang homogeneous na estruktura na halos pantay-pantay ang pagkakabahagi ng mga bahagi. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kung kukuha tayo ng isang lugar ng kaguluhan, matutuklasan natin na ang mga bahagi roon ay hindi pantay-pantay ang pagkakaayos. Dapat nating malaman ito para mabuo ng tama ang teorya ng pag-evolve ng universo. Nakapagdisenyo ang mga siyentipiko ng isang 3-dimensional na modelo kung paano nagkakaroon ng distribusyon ng mga galactic na estruktura sa universo. Nakatulong ito malaman na may malilinis na estruktura sa lahat ng panig sa loob ng 1 bilyong liwanag taon. Ibig sabihin, ang distribusyon ng materya sa isang bahagi ng universo na mga 200 bilyong liwanag taon ay pantay-pantay. Kaya naman itinuturing nating homogeneous o magkakatulad ang universo sa kabuuan. Ang mga kumpol ng mga galaksya ang pinakamalalaking istruktura sa universo na mas malaki pa kaysa sa mga galactic filament, mga hibla at mga pader ng galaksya. May mga natatanging katangian ang proseso ng pagbuo at pag-unlad ng mga kumpol ng galaksya. Ang mga ganitong istruktura ay lumalawak dahil sa paglawak ng universo. Ngunit ang mga puwersang gravitasyonal ay maaaring magpabagal sa bilis ng prosesong ito. Karaniwan ang gravitasyonal na lensing sa mga kumpol ng galaksya at iba pa. Ito ang epekto kung saan nakikita nating baluktot ang pinagmumulan ng liwanag kapag dumadaan ang sinag nito sa ibang estruktura. Ito ay nagpapahiwatig ng malaking dami ng nakatagong masa mula sa atin na malamang ay nagmumula sa dark matter. Dahil dito nabubuo ang mga kumpol ng galaksya dahil ang dark matter ay tumutulong sa pag-akit ng mga bagay papunta sa mga galaksya. Sa totoo lang, ang dark matter ay isang napaka-misteryosong istruktura para sa atin sa kalawakan. Hindi pa natin alam lahat ng katangian nito, pero may isang bagay na tiyak nang nalaman ng mga siyentipiko. Ang dark matter ay isa sa pinakamahalagang salik sa pagbuo ng mga kumpol ng mga galaksya. Pinapapalas nito ang puwersa ng grabidad. May natitirang pangunahing tanong sa lahat ng ito. Bakit hindi pantay-pantay ang universo sa mas maliliit na sukat? At dito, mahalagang papel din ang ginagampanan ng mga puwersa ng grabidad. Ang mga pantay-pantay na istruktura ay nagtitipon sa ilang lugar at nagiging mas siksik dahil sa kanilang epekto.
Nagsimula ang pagkalat ng materya sa universo ilang sandali matapos ang malaking pagsabog. Ang pagtaas ng masa ng mismong universo ay nagdulot na bumagal ang bilis ng paglawak nito. Sa ilang bahagi, hindi lang huminto ang paglawak, kundi naging kabaligtarang proseso pa ito, ang pag-urong. Lalong pinalala nito ang hindi pagkakapantay-pantay. Nabuo ang mga bagong kumpol ng mga galaksya at mga puwang sa pagitan ng mga hibla ng galaksya. Ang teorya kung paano nabubuo ang mga galaksya sa universo sa makabagong panahon ay tinawag na teoryang hierarchical. Ayon sa teoryang ito, sa mga unang yugto ng pagbuo ay may mga nag-iisang galaksya na kalaunan ay nagiging bahagi ng mga kumpol ng galaksya. Ang mga kumpol na ito ay kalaunan ay nagiging mga superkumpol. Sa ganitong paraan, sa huling yugto ng pag-unlad ng universo, lumilitaw ang pinakamalalaking estruktura. Sa totoo, ang pagkakapareho ay katangian ng mga lugar na 300 milyong liwanag taon ang sukat. Ibig sabihin ang materya sa malalaking sukat ay pantay ang pagkakakalat. Gayunpaman, hindi rin pantay-pantay ang mga pader ng galaksya. Halimbawa, ang pader ng Hercules hilagang korona. At ito ay mas malaki pa sa 300 milyong liwanag na taon. Dito natin nararanasan ang pagsalungat sa prinsipyong kosmolohikal. Tulad ng nakikita ninyo, hindi lahat ay malinaw para sa atin tungkol sa pag-unlad ng universo. Gawin nating inspirasyon ito para mas lumalim sa hiwaga ng kalawakan. Sa ganitong paraan, maunawaan natin kung ano talaga ang ating universo at kung anong lugar ang nakalaan para sa atin dito. Sa tingin mo, paano nga ba nabuo ang mga malalaking estruktura? Paano malulutas ng mga siyentipiko ang mga kontradiksyong kaugnay nito? Tingnan ang mga screenshot sa screen. Estadistika ito mula YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin mo na yon 57% ng mga nanonood sa channel na ito ay hindi nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng mensahe ko sa inyo. Para hindi mawala si Hubble sa inyong subscriptions, pindutin lang ang pulang button na ganito ang hitsura at nasa ibaba ng videong ito. Simple lang ang batas ng universo. Tandaan nyo yan. Bawat subscription ninyo ay mahalaga para sa akin. Kapag mas marami ang nanonood at nagla-like, mas mabilis akong makakagawa ng bagong kapanapanabik na video. Hanggang sa muli!